Magandang araw pong muli sa inyo lahat mga kasim like-minded. At ito, nandito na tayong muli sa ating panibagong sharing pagdating nga po dito sa Jesus, My Autobiography. At ang magiging topic po natin for today ay tungkol nga po sa shift mindset to ease suffering. So, tara po, umpisa na natin. Hello everyone, once again, my name is Rudy Claserna at yun nga po, as always, lagi po ako nagpapasalamat sa inyo kasi lagi kayo nandito nag-aabang at talagang pinapanood itong ating Jesus, My Autobiography na sharing po, no? At yun nga, ang magiging topic po natin ay tungkol sa pag-shift ng mindset para mag-ease, no? Yung sinasabing suffering. Okay, so ganun po ulit, no? Babasahin ko siya. Tapos ipapaliwanag ko siya sa inyo. At kung ano man ang inyong mga bagong matutunan dito, make sure to take down notes, no? Magsulat po tayo, mag-take notes, and also comment down below nyo, ha? Kung ano man ang mga bago nyong magiging aha moment dito. Okay, tara, let's start. When you look at your life, you must understand that you cannot shift it without a great effort in the mind. So kung titignan natin nga naman ang ating buhay, kailangan mong maintindihan na hindi mo masishift. Sabi natin, hindi mo mababago ng maigi kung wala kang matindi o maganda o ibang klaseng effort na ginawa sa iyong isipan. Isip, hindi brain, hindi katawan. Isipan. You might change your physical location and you might change your clothes and you might change your job and you might change your partner, but unless you change the internal process of perception, you cannot change the outside. For the outside reflects who you are on the inside. Ayun, clarification po to, klarong-klaro po na kahit may baguhin ka sa katawan mo, mag-gym tayo, no? Papalaki natin ang katawan natin, papalakasin, ganyan, magpapaka-sexy, magpapaka-fit, magpapaka-abs. Kahit palitan mo daw yung location, kahit kayo umalis sa lugar kung nasan kayo, pumunta man kayo dito sa Canada o kahit saang bansa ka pa, kahit palitan mo pa yung damit mo, kahit magarbo, kahit maganda, nakasuits ka o kahit anuman, kahit palitan mo yung trabaho mo kung nasan ka ngayon, kahit mag-iba ka, kahit anong gawin mo, kahit palitan mo pa ang partner mo o kung sino man ang kasama mo sa buhay mo ngayon, hanggat wala kang binabago dyan sa internal, sa loob kung paano ka mag-isip o yung perception, wala kang binabago sa way kung paano mo titignan ng isang bagay, yung tipong wala kang babaguhin sa way kung paano mo iintindihin ang isang bagay, you cannot change the outside. Hindi mo mababago ang kung anong nasa labas. From the outside reflects who you are on the inside. Kasi lahat, ito, nasa labas ko. Yan, nakikita nyo. These things reflects inside me. Kung ano nakikita ko dito, yan ang reflection nung nasa loob ko. Reflection, this is my reflection. This is my reflection, my reflection, my reflection. Itong ginagawa ko is all of my reflection. Kaya nga sabi, hindi sa bunga ang pagbabago. Ang pagbabago ay magsisimula sa root cause, yung ugat. Doon po tayo lagi mag-uumpisa. Karamihan po kasi sa mga tao, kung gusto magbago, gusto palitan kung ano nakikita nila sa paligid nila. Hindi po. Ginawa ko na yan. Akala ko talaga kailangan may magbago sa physical na nakikita ko. Hindi. Talagang masakit sa akin nung una yun. Hindi ko matanggap. Pero nung tumagal, sige na nga, baguhin ko nga muna itong sa sarili ko kung totoo talaga. Nung may nagbago sa loob ko, may binago ko sa kalooban ko, sa puso, pati dito sa isipan ko, at way kung paano ko tumingin sa ibang bagay, sa mga bagay-bagay, sa mga tao, sa way kung paano magsalita, gumalaw at kung ano pa. Doon na nagumpisa, nagbabago na ang lahat. Nag-iiba na yung bunga na aking mga nakikita. Tulad nito na lang ng librong to. Ilan lang libro na dala ko dito. Dati ko konti lang yan. Tapos ngayon biglang dumami na. Because the reflection of me
or inside me is growing. Kaya nag-grow din itong mga to. Yan. So yun po yung example. Ano? Na once again, ulitin ko lang. Kahit anong bago mo sa external, katawan, damit, buhok, muka, mag-makeup ka, gano'n, ngipin, ayusin natin, pagandahin, brace, paputiin, ganyan. Tapos, pa-botox o something para gumanda to, ganyan. Or di kaya, yung bahay, pagandahin mo, o kung nasan ka, magpatato, magpalagay ng kung ano-ano. It's not about that. Hindi po dahil dyan ang pagbabago. Ang totoong pagbabago ay mag-uumpisa sa loob mo, sa puso, at lalong-lalo na ang pinakadapat babaguhin ay yung sa loob ng isipan mo. Okay? So yun. This is why most people's lives stay the same even though they might be very irritated with how things are going or with all the lessons that keep returning. Yeah, this is true. Kasi may mga taong nagtitraining o may binabago man sila sa buhay nila. Alam mo yung tipong well, bibigyan ko na lang kayo ng example. Back then, noong 2013 na nag-work ako sa isang factory, meron po akong isang supervisor. At naging question sa sarili ko yon. Nasabi niya kasi, the more na lumalaki ang kita mo, lumalaki rin ang gastos mo. At hindi natatapos. The more na lumalaki, lalo pang lalaki. Sabi ko, bakit kaya ganon? Totoo ba yun? So, nung i-obserbahan ko siya ng obserbahan, as I see, yeah, it's true. Totoo. Wala nagbabago. I mean, talagang palaki lang ng palaki, the more na lumalaki ang gastos mo. Pero napansin ko, pwede din siya mag-iba. Pwede mong baguhin. Lumalaki ang pera mo, pero konti lang gastos mo. Yun ay didepende, yun nga, sa perception. Kasi yung narinig ko na yun, kung yun lang ang pinaniwalaan ko, yun talaga ang mangyayari sa akin. Kasi narinig ko inintindi ko inobserbahan ko kung totoo Oo, totoo, pero may binago ko. Ano yung binago ko? Yung external ko ba? No, myself. The way how I look at it, at kung paano ko gagawin, at kung anong gagawin po sa pera, at sa mga bagay-bagay na impulses, yung sabing impulse na pag ganito, parang dudukot agad, tas gaganunin, bibili. Yun. So may mga bagay na kailangan baguhin. Hindi po sa external, kundi sa isipan. Bakit sa isipan? Kasi once may nagbabago sa isipan mo, lahat pababa ay kusa. Nalalan yung law, diba may law nga, na itong katawan ay dapat sumunod sa kung anong iniisip mo. Itong katawan na to, pababa, ay walang magagawa kundi sumunod lamang. Kahit apihin mo, kahit abusuduhin mo, wala siyang iniisip, wala siyang reklamo, kundi susunod lamang sa'yo. Okay? Anong pakainin mo, anong sabihin mo, susunod lang siya sa'yo. Alright? So yun. Until you understand this principle, that your life is an outer reflection of your inner condition. And if you wish to change it, you must change yourself. You must change your perceptions and your judgment. And you must change your hatreds and your fears. So yan. Ito po ang prinsipyo na gusto po ni Jesus Christ na ating maunawa. At yun ay ang buhay natin. To, ang buhay mo, ang buhay ko. Yung outer, pag sinabing outer, yung nasa labas. To, yan. Outer. Okay? Yung outer na to is a reflection. Reflection po. Pag sinabing reflection, yung parang sa salamin, yung parang reflection mo lang. It's a parang salamin tong mga to. Salamin yan dito, sa loob ko. Okay? Ng inner condition, yung kinondisyon ko sa loob ko. At kung gusto kong baguhin, at kung gusto mong baguhin, yan, gusto mong magbago, may nakikita, parang gusto mo rin ng ganito, parang gusto mo ng ganyan. Hindi magbabago kung magugusto ka lang. Hindi magbabago yung nasa paligid mo kung gugustuhin mo lang to. Yung magbabago lang to kung may babaguhin ka sa perception mo. Sabi nga dito, na kailangan baguhin mo yung sarili mo, na baguhin mo yung perception. Ulitin ko, ano bang perception?
the way kung paano mo bibigyan ng meaning at unawa itong nakikita mo ngayon sa paligid ko, at kung paano mo bibigyan ng meaning at unawa ang nakikita mo sa paligid mo ngayon kung nasan ka. It doesn't matter kung nasan ka. Didepende yun sa perception nga kung paano mo bibigyan nga ulit ng meaning at pag-unawa. At yun yung kailangan may magbago. Kaya nga sabi ko nga noon, di ako makapaniwala rin, isa pa to, na hanggat hindi mo natututunang yakapin kung nasan ka ngayon, pasalamatan at maunawaan. Yun nga sabi ko, maunawaan, ma-appreciate at yakapin kasi mamahalin mo kung nasan ka. Hanggat hindi mo nagagawa yun, lumipat ka man kung saan, makikita mo pa rin ang in-reflection mo sa kung ano ka dati. So that's what I did back then kung ako'y nasa probinsya. Tignan nyo po yung mga previous vlogs ko. As in, nasa probinsya pa ako, yung lugar ko, tignan yung background ko. Tignan nyo. Kaya background ko right now is totally different. Because I embrace that. I embrace it. Yung mga panahon na umuulan, yung panahon na bumabagyo, nung panahon na 2 to 3 months walang kuryente sa probinsya kasi maraming nasira nung bumagyo. Na kung saan pag umuulan, tumutulo yung bubong. Na kung saan dun sa bubong na bahay ni Lolo, wala, sira, butas. Na kung saan yung bintana, butas, sira din, na pwede kang pasukin na kung sino-sino sa totoo lang. Pero hindi halata. I embrace that. Na kung saan maraming aso sa bahay. Na nagsisipuntahan kahit di namin aso. Ilan sila? 10, minsan 15, minsan 20. Pinapakain ko. Sinutulungan ko. Kahit hindi ko sila pinapaliguan, kahit ang dami nilang, alam mo yon, yung parang nagliliparan ng mga katikate na pupunta sa katawan mo, kakagating ka. Ganon. Sabihin natin parang kuto. Ganon. Oh, I embrace it, everything. Mga lamok na kumakagat sa akin noon sa probinsya. Yung mga dumi, yung mga damo na kailangan kong linisin. Ang kailangan na pagwawali sa loob ng bahay at paglilinis. Kahit sobrang liit, na sobrang compact lang ang tinitirahan namin noon. Na parang pag natutulog ka, nakasahid ka lang, hindi ka makatihaya kasi limitado ang spasyo. I embrace that. Yun po ang ibig sabihin nun. Hanggat hindi po kayo natututong mag-embrace o mahalin o maunawaan o ma-appreciate kung nasan kayo ngayon. Kahit lumipat man kayo sa ibang lugar, magbago man ang bunga ng gagawin nyo, pareho pa rin ang gagawin mo. Alright? So yun. Nakalagay din dito na hindi lang yung perception at also yung judgment kung paano mo huhusgahan ang nasa paligid mo at sa mga nakikita mo. And you must change your hatreds and fears. O, diba? Kung meron kang hatred at meron kang takot, yan ay kailangan mong baguhin. Nung ako'y nasa probinsya po, usong-uso yung sinasabi na, uy, yung taong yan, aswang yan, diba? Naglalakad. I have to change my perception. Nung naririnig ko yun, delikado, naglalakad naman si Kento, nandiyan naman siya, baka may inaabangan yan. Mga ganung haka-haka na sinasabi. Pero naglalakad lang naman tong taong to. Alam mo ang sinabi ko nung binago ko sa sarili ko? Sinabi ko, okay, come here, I will give you love. Talaga, totoo. Alas 12 ng madaling araw, naglalakad siya alauna. I'll do that. Yeah. I really did a lot of changes. Sa probinsya, kasi nga back then, may mga program pa ako sa isipan ko. And sakto, meron akong napanood sa Facebook na isang It Makes Sense. Na merong isang lalaki na ang ginagawa niya, nag-Facebook. Or sabihin natin na gumagawa ng cellphone. Ngayon ang ginawa niya, malulobat na kasi yung phone niya, so nilagay niya ang charger sa cellphone niya. And then habang nag-i-scroll siya, yung isang kamay niya gumaganon sa ilalim, sa saksakan. Sinasaksak niya. Ngayon, habang sinasaksak niya, yung saksak, kinakapa, diba? Hindi niya masaksak kasi parang may pumipigil. May isang tao sa baba na pinipigilan, ginaganon yung kamay para hindi masaksak. So, titingin siya, wala naman. Tapos, nung tinanggal niya, gaganon ulit siya, sinasaksak niya, hindi niya naman nalalagay. Nagtataka siya, bakit kaya? Nung tinignan niya na ng maigi, tumingin siya dun sa saksakan, ginanon niya at tinusok niya sa kanya nasaksak. So, anong moral of story doon? Ang moral of story is, kapag may ginagawa ka at tinignan mo ng maigi, clearly, in front of you, saka mo makikita ang katotohanan. Alright? So ngayon, after nung binigyan ako ng challenge sa aking buhay,
In real life, ha? Real life. Okay? So ngayon, dun sa probinsya, alas 6:30 na ng gabi at ako yung magtatapon ng basura. Habang ako yung naglalakad, magtatapon ako ng basura, pagtingin ko ng ganon, nakita ko parang shape na ulo na parang pugot na ulo. Ganyan. Alam mo ba? Natakot ako nung una. Umatras ako eh. Habang naglalakad ako pabalik, naalala ko yung napanood ko, sabi ko, tignan ko nga ng maigi, lapitan ko nga. Yun talagang ginawa ko. So nung lumapit ako, doon, nung tinignan ko maigi, nung lumapit, kasi madilim, hindi mo makita, parang aninag lang ba? Ano nangyayari kasi itong isipan mo, nag-create ng something ng kung ano-ano nakakatakot-takot, ilusyon. Na kung saan napanood mo yan dati sa mga palabas na nakatakot-takot, narinig mo, binuo mo sa isipan mo. Nung lumapit ako doon sa parang pugot na ulo, pagtingin ko ng maigi, nung naging malinaw na siya, hindi siya pugot na ulo, kundi mga rags, yung mga pamunas, yung trapo na bilog, nagkumpulan doon na pinatong-patong sa isang stick. That's the thing. Kaya po, pag may mga bagay kayong ginagawa sa inyong buhay at hindi nyo naiintindihan, ibig sabihin, hindi nyo siya tinitignan ng maigi. Hindi nyo kasi inuunawa. Yun lang yun. Alright? So yan. Next. You will not change the outside manifestation kapag yun nga, wala tayong babaguhin sa way kung paano natin titignan, kung paano natin bibigyan ng meaning at unawa. Alright? Tsaka yun nga, hindi lang yan. Nabanggit ko na sa inyo, pati hatred at fear nyo, babaguhin nyo rin. Pati yung loob nyo, yung sarili nyo. Pero yung pinaka-importante is yung perception. Kung paano mo bibigyan ng meaning at unawa. Mga bagay-bagay. Okay? This was something that also dawned on me as I ventured home through these places. So yun din. Naging part din yun sa parang training ni Jesus Christ nung siya ay papunta na sa bahay nila. Pauwi na siya. I realized that because I insisted on changing my mind. So yan. Na-realize niya to kasi in-insist niya talaga na baguhin ang kanyang isipan. I was able to change my life. There were few beings I encountered along the way who truly comprehended this. O yun. So merong kokonting tao lang ang nakaunawa ng kanyang ibinahagi nito. At dito sa mga nanonood niyo dito, sino kaya sa inyo makakaunawa nito? Ito po ipinapaliwanag ko na sa inyo with explanations pa po. Na I hope, hindi lang hope, I really believe na kukuha niyo siya. Pero ang solusyon lang naman po para makuha niyo siya at mas lalo niyong maintindihan ay ulit-uliting panoorin ito eh. Kasi every time na inuulit mo ang vlog o sharing na binibigay ko sa inyo, may panibago kayong maririnig na kung saan magtataka, sasabihin mo, ba't parang hindi ko narinig to dati? Ba't parang ngayon ko pa lang siya narinig? This is what I'm going to tell you. Walang nagbago sa mga vlogs o information na binigay ko. Wala akong inedit as is na yung mga dati kong video. Ang nagbago ay ikaw. Ang nagbago sa iyo ay ang perception mo at ang pag-unawa mo. And the way how you understand the meaning sa mga bagay-bagay na aking binabahagi. Yung dating hindi mo naririnig, ay ngayon naririnig mo na. Alright? So, yon. Sabi niya, of course, the wise men of the East did. Yon. Yung mga tao sa East, naiintindihan nila to, they taught me more profound things than that. So, tinuruan pa pala siya sa East part. Sumaling dun sa India nga. Nung mas profound information pagdating sa ganito. They understood this principle, yet they were completely happy with their lives. So, naiintindihan nila itong prinsipyo ng ito, kaya sila ay talagang buong buo at masaya. For they knew that given a choice, they could change it in any way they wish. Oh, ang galing, di ba? Ganun, okay, ganun lang pala. Ganun lang talaga pala. Kung kaya mong baguhin yung way kung paano mo titignan ang buhay mo. Ito ay prinsipyo to eh. Ibig sabihin, lahat lang pala talaga ay mag-uumpisa sa isipan mo. Actually, meron kasi akong pinost sa Facebook. Nag-post po ako na sinabi ko, wala na ibang may kakagawa nito, kundi ikaw lamang. Wala na. Lahat. No? So, dito, sinabi na, ang prinsipyo. Ano ba ang prinsipyo? Na hindi mo mababago ang external mo hanggat mo na nagbabago muna dyan sa sarili mo, sa perception mo. Pero dito nga, pinaliwanag ko nga, na ikaw lang may kakagawa ng lahat.
Na parang hindi ka makapaniwala sa una kasi paano yun? Hindi naman ako yung may kagagawan kung bakit biglang nasira yun. Siya naman may gumagawa, biglang nasira yung pinaka-importanting gamit ko. Naka-standby lang naman siya nang walang ginagawa, nandyan lang naman, tapos biglang nasunog, tapos biglang may pangit na nangyari, tapos biglang may napunit. Yung ganon. Akala mo hindi ka may kagagawa nun? Isa ka doon. It's so hard to believe that. Kaya nga sabi kanina, di ba, everything is a mirror. Everything is a reflection ng inner mo. Alright? So, ganito. Since itong prinsipyo, nung isipan natin, no? Yung prinsipyo ng sarili natin, na lahat ng nasa labas mo ay reflection nung itong kukote natin ng isipan. Since ganyan pala siya, in order for us to change ng nasa labas, so babaguhin mo, ang pinakababaguhin pala talaga, as in sa lahat-lahat, is the way how you think. So kung naiintindihan mo to, pag ito'y nagawa mo, at kung mapapractice mo ito, ibig sabihin, kaya mong maniobrahin ang monobela o kontrolin ang monobela ng iyong buhay kung saan ka man pumunta. Yeah, kasi sabi nga dito, they are happy. Masaya sila kasi they could change it in any way they wish. So kung kaya mong maintindihan at nakokontrol mo ang iyong perception at understanding mo, you can control your life as well in anything you wish. So ngayon question, paano mo ba ito gagawin? So bago ko ituloy, ipapaliwanag ko muna sa inyo yung how, kung paano mo siya gagawin. Alright? Ito yung mga suggestions ko na talagang umuubra. Hindi ko na kayo bibigyan ng mga errors ko and trials ko, but something a new way na kung saan, kung ano na yung gumagana. Number one, para magbago ang perception nyo at pag-unawa nyo. Gagawin nyo ang pinakamatindi at pinakaayaw nyong gawin at pinakamahirap kasi hindi kayo sanay. At yun na yung pagbabasa ng libro. Ilan sa inyo dito nagbabasa ng libro? Be honest with yourself. Maging totoo kayo sa iyong sarili. This is not about the judgment, but it's true. Nagbago ang perception ko, nagbago ang isip ko nung sinanay ko ang sarili kong magbasa. Nag-umpisa rin po sa hindi talaga ako nagbabasa. Isang basa, 2 sentences, wala na. Antok na ako, hindi na kaya ng isipan ko. But through practice and persistency, kaya nga sabi dito, di ba, unang-una, sinabi ni Jesus Christ, na you must understand that you cannot shift it without a great effort of the mind. Hindi mo ma-shift ang pagbabago ng sarili mo kung wala kang great effort na gagawin dyan sa isipan mo. Ito, mga book na to, do you think I did a lot of effort to read these things? Think and Grow Rich, Rich Dad Poor Dad, Magic of Thinking Big, Never Split the Difference. Meron pa ako ditong Super Rich, Conversations with God, Book 1, Book 2, Book 3, Book 4, How I Raised Myself from Failure to Success in Selling. Meron akong The Law of Success in 16 Lesson, yung Love and a Map to the Unaltered Soul, yung Great Minds Speak to You, yung Inner Engineering ni Sadhguru, yung Ask Your Guides, yung meron pa ako dito na ito, The Wealth Manifestation Code, yung Clearing 33 Energy Blocks to Unlock Abundance, yung mga ganyan. Meron pa ako dito like ito, Happy Pocket Full of Money. Do you think I did not made an effort na gawin yung mga ganyan? Tapos, mag-highlights and sulatan kung alin dito yung pinaka-key points. That's a great effort, kaya po ako naging ganito. And I'm telling you, you can do this as well. Kung uumpisahan nyo na po ngayon. Hindi ko naman sinasabi na pag kayo ay may gagawin o pagbabago sa sarili nyo, isang matindihang, grabing, malupitang way agad ang gagawin nyo. No, I'm only suggesting na if you're going to read a book, kahit isang page lang, kahit isa lang, dito lang basahin nyo ngayon, tong araw na to. Bukas dito naman sa kabila. O para mas madali, ngayong araw na to, 2 sentence lang babasahin mo like, think about it. When someone tells you that anything is possible, if only you believe, aren't you more likely to believe that when you know how step by step and scientifically, your belief shifts the universe and produces what you believe in?
then stop ka na. Bukas naman, dito na ako sunod. Yun lang. Hindi ko sinasabi na matindi agad kasi doon din naman ako nag-umpisa. Hanggang nag-decide ka na ituloy mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang reading technique sa school ay pababa ng pababa. Sinasadya nila yan para matanggal ang pag-effort mo sa pagbabasa. Dahil ang secrets and most of information ay nandito. Kung ayaw mo magbasa ng book, hindi mo mababasa ang mga ganito. Hindi mo makukonek. Hindi mo ito maririnig sa ibang tao. Isinusulat siya kasi itong isipan natin dito sa physicality ay walang capacity to remember all specific letters na nakasulat dito. We are translating it in a different way. Kaya napaka-importante na magbasa ka ng libro. Yun po ang solusyon. Number 1 solution, read books. Okay? Anong sunod? Pangalawa. Ang pangalawang solusyon na gagawin mo, makikinig ka ng audio. Ang pagbabasa kasi ng libro, hindi all the time na kapag nagbabiyahe ka, makakapagbasa ka. Kasi minsan, nakakapagod yung biyahe pag traffic. Ganun, nakaupo ka all the time. Tapos pag ganun, mahihilo ka. Pero case-to-case basis, may mga cases naman na sobrang ganado ka magbasa. Kahit traffic or what, wala kang pakialam, basa ka ng basa. Minsan, nakakalagpas na ako nun sa pababaan ko, kakabasa ko. So, ang ginawa ko para hindi yun mangyari, ako ay makikinig ng audio. So, ano bang mga audio ang papakinggan mo? Isasuggest ko po sa inyo yung vlogs na meron sa akin. Pupunta kayo sa YouTube ko, dito. Punta kayo sa playlist. May playlist po dyan. Nandyan nakaset na po. Na kung saan pag pinindot nyo yan, sunod-sunod na yan. May tamang pagkasunod-sunod niyan. Idinisenyo ko po yan para mas maging madali and convenient sa lahat ng mga manunood. At sa gusto makinig. Okay, ang next na may sasuggest ko, alam niyo yung podcast. Ang podcast po, libre po yan. So, ang research nyo lang ay si Tina Louise Spalding. Meron siya. At ang podcast nila is more about sa tinituro ni Jesus Christ. Since nandito tayo sa topic na to, yun po yung sinasuggest ko. Yun po ang araw-araw na pinapakinggan ko. Simula noon, siguro sabihin natin nakaka 80 o 90 times na kung paulit-ulit doon kasi hindi naman siya lagi nag-upload eh. So lahat yan, pagtapos na isa, balik na naman, ganun ulit. Pagtapos na, balik na naman, ulit na naman ulit. Ganun yung ginagawa ko palagi. Listen to audio. So ano bang purpose ng listening to audio? Kasi minsan may mga bagay din dito na parang putol, na parang yung explanation dito hindi kumpleto. Doon sa audio, na-expand. Minsan kasi may mga meaning dito, yung words kasi is napaka-confusing kasi minsan, pag mababa ang vocabulary mo, sa audio matutulungan ka na ma-expand yun. Na, yun pala ibig sabihin niya doon sa binasa ko. Doon mo siya may-gets. So, mas mapoprogram mo pa ang isipan mo. Okay? Pangatlo, napakaganda kung meron kayong group na sinalihan. Napaka-importante yung taong kasama nyo. Isa to sa mga sikreto na hindi sinasabi. Alam mo ba lahat ng mga naging successful, ang kasama nila is mga hindi successful? Hindi Lahat ng kasama nila katulad din talaga nilang tao. Kaya po gumawa ako ng Logic Divine Hub, na kung saan meron akong 13 to 14 students right now, apprentices. Kung alam nyo lang kung mga nagbabago sa kanila, napakarami po. At ang iba po ay nanonood din dito. Alam ko nanonood kayo. At meron kayo pa rin natututunan. At meron pa rin kayo naging aha moment kahit tayo ay laging nagma-mastermind every Sunday. So, meron po akong mga structures na ginagawa na training at kaya ko po sila muna ang tinuturuan para magkaroon ng profound, proper training and para sa susunod po na bagong batch na papasok ay sila naman po ang gagawin kong admin or moderator nito para sila po magtuturo sa mga bagong papasok. While ginagawa ko po yung next level na pwede kong ituro sa mga apprentices o sa first batch. Yan. So, yun po yung ini-intend ko. So, the big intention o talagang pinaka-intention kasi ng Logic Divine Hub ay maintindihan mo ang sarili mo, yung potential mo na mag-grow ka. Kung gaano ka kalakas, yung mga pagbabago mo, and so forth. Alam na to ng mga nakasali. Magpo-4th week pa lang kami this coming Sunday. As in. Pero ang dami nakita na nila mga pagbabagong. Iba mabilis, iba mabagal, but it doesn't matter. Yeah. So, yun They were happy with where they were, studying their spiritual concepts and practices. Yan. The ordinary lives of the beings I witness.
So ito na, yung mga normal lang na tao na nakita o na witness ni Jesus Christ on the way home differed from the wise men in the most were not content. Okay? Most were embittered with petty rivalries within their families or with their neighbors. Okay? So, ibig sabihin, nung unang panahon pa lang pala talaga, kung ikaw ay mamumukay sa isang normal lang na mga lugar, and if you are not wise, pag sinabing wise, yung hindi ka nagbabasa ng book, hindi ka nag-observe, hindi mo binabago yung perception mo, hindi ka nanonood ng gento, hindi ka nakikinig ng audio, hindi ka sumasali sa mga taong o nakikipag-usap sa mga taong katulad ko, basta normal lang, yung ganyan. So kasama pala talaga, dati pa lang pala talaga na hindi sila kontento. Karamihan sa kanila ay bitter. At karamihan po sa kanila ay parang may karibal lagi. May pagtatalo sa pamilya o di kaya sa kanilang mga neighbors, mga kapitbahay o kung sino mang kasama dyan. Na-witness niya na a lot of arguments and fighting and unhappiness and a lot of sadness and suffering. Lahat ng sinasabi ni Jesus Christ dito ay naranasan ko at nakita ko nung ako ay nasa probinsya. Even though si Lolo ay sobrang daming lupa, ito talaga ang nangyayari sa magkakapatid ngayon after nung siya ay namatay. Hindi lang yan, even the other family. Kasi they are not doing what I'm doing right now, pero hindi ko sasabing mali yung ginagawa nila because yun ang kanilang pinipili. Alright? There's no right or wrong and there's no judgment about it. Okay? So, I took a note to myself to reinforce the belief I had that I could assist people out of their sadness, out of their restriction. So, nag-take note si Jesus Christ sa kanyang sarili na i-reinforce niya yung paniniwala na makatulong siya at maka-assist siya sa mga tao para makalabas doon nga sa kanilang sinasabing kalungkutan o restriction sa sarili. And out of their limited ways of thinking. Yun na, lalo na sa limitado nilang way kung paano sila mag-isip. Kasi karamihan talaga, limitado kasi yung way kung paano mag-isip eh. This was the project I was planning when I returned home. Oh, okay. So, it was always on my mind. Ito pala yung plano niya. Gusto niyang gawin pag nakarating siya sa kanilang lugar o kung saan siya nakatira. I was always focused on this particular reality, this particular form of expression and suffering. I knew that people were not enjoying themselves. And I knew that I could shift that. I knew that I could assist them on that journey. So yan. O diba? Ibang klase yung hangad ni Jesus Christ. Ang ganda talaga na pinaplano niya pala talaga na maka-assist sa mga tao dahil alam niya hindi sila masaya at naniniwala talaga siya na kaya niyang ma-shift yun at magagawa niya ito. Kaya ginawa niya ang journey na ito. And to tell you the truth as well, no? Sabihin ko lang din po sa inyo, back then, sinabi ko sa sarili ko, pwede ba akong maging isang Jesus Christ na milyonaryo dito sa mundo ngayon? Alam mo, milyonaryo ka pero Jesus Christ yung mindset mo. Yun yung inisip ko nung una talaga. Sabi ko, gusto kong sundin. Hindi lang gusto. I prefer at I wanna choose kung ano ang tinahak ni Jesus Christ, ang ginagawa niya. Sinasabi ko yun dati pa, nung hindi ko pa nababasa to. So, yun, since na yun nga yung naging paniniwala ko, ito na nangyayari sa akin. Nagbasa ako ng book. Ito, nandito lahat ng teachings niya sa mga apostoles niya. Back then, nung nabubuhay pa siya lahat-lahat, nandito kumpleto sa A Course in Miracles na to. Ayan, binabasa ko siya. Actually, nasa na ako eh. Grabe, tagal. Hard book eh. 906 page na ako. Tagal, grabe talaga. As in, nakaka 7 months na ako dito. Hindi, may consistency. Minsan napapastop ako ng hindi ganun like kasi may binabasa akong iba. Tsaka medyo na-overwhelm ako minsan. Then babalik ako. Yun yung ginagawa ko sa kanya. Pero malapit na ako dun sa forgiveness prayer nito. Na 1 year ko siyang gagawin straight, once a day. Tapos ulitin ko na lang. Ganun. Abang tumatagal, napapansin ko kung anong ginagawa ko ngayon sa Rujik Divine Hub na ginawa ko right now. Yun yung kung anong natututunan ko dito, yun din ang binabahagi ko. At sa iba pang mga naging channeling ni Tina Louise Spalding, na mga tinuturo nila Ananda, ni Jesus Christ, halos yun din ang mga ibinabahagi ko, pero inuunti-unti ko sila.
Inuunti-unti ko, hindi ko pwedeng biglayin. Kasi nga, kung binigla mong isang tao, kung kahit anong turo mo doon, hindi nila magigets. Lalabas lang. Pasok dito sa kabilang tenga, labas dito. Ganun lang. Hindi siya magre-register. Pag pumasok, hindi magre-register dito, labas agad. Yun. Kaya dahan-dahan. Dahan-dahan talaga kasi. Okay? So, yun. Sabi niya, I returned to the port of call and I was greeted most warmly within a few days when my friend arrived. He had wondered what had happened to me and our meeting was one of brothers long parted. So yun, pagdating niya sa port, sa kanila, nakita niya agad yung friend niya. Tapos siyempre nagtaka din na, ano na nangyari sa'yo? Kasi ang tagal nilang hindi nagkita. He stood back, held my shoulders, and commented on how I had turned into man. Ayun, di ba? Siyempre, pag long time no see, bata ka dati, pag ulit mo, laki mo na, kakayos ka na, ganda ng katawan mo. Ibang parang ano ka na talagang ngayon, parang mas naging mature ka, maganda ng katawan mo. Yan. And then sabi niya, and commented on how I turned into man. I had been a young man when he had seen me last, di ba? But my long trek, which was about 2.5 years in duration, has transformed me. O, sa 2.5 taon na paglalakbay, no? Biyahe lang yun, punta-balikan, ay nag-transform talaga. He saw the wisdom in my eyes. Yun, nakita ng friend niya yung wisdom sa mata na Jesus Christ and the strength that I had developed in my body in the long physical and traumatic trip. Okay? I did not go much into the story of the trials. Hindi na pala pinaliwanag Jesus Christ yung mga trials and tribulations. Kaya parang itong ginagawa ko. Hindi ko na kinikwento sa inyo kung ano lahat ng mga trials at pangit na nangyari sa akin. Okay? Ang binabahagi ko na lang sa inyo is yung mga magaganda para hindi nyo na maranasan din kung ano yung mga pangit o mga balakid o challenges pa na hinarap ko. Kung hanggat maaari, kapag ako nagtuturo po, lalo na sa Rujik Divine Hub, ay yung may bigay ko na yung daan na umuubra na. Okay? So all they have to do is follow this. If they want to know the root cause o paano pa, ba't ganito, ba't ganyan, I can still explain it kung gusto nilang malaman. But for now, kung nasan sila ngayon, yun talaga. Hanggang dun muna, kumbaga, I can give all the information what they can believe. Kaya inuunti-unti kulang talaga. In a more better way. In a more na walang commanding. In a more na kung saan loving. In a more na kung saan mas maayos at magaan sa pakiramdam pag ito ay kanilang gagawin. Okay? But walking and traveling for that amount of time through such difficult terrains, hot deserts and mountains territories have developed structure and musculature that were quite impressive by the time I returned. So yeah, despite my thin nature, the underlying structure was strong. I was changed man, and he could see this as we connected once again. So, pinapanawagan ng Jesus Christ sa lahat na napagdaanan niya sa mainit na disyerto, sa mga bundok, mga territories, na kumbaga na-develop talaga ang kanyang katawan. Kaya, yun yung mga yung parang change na nakita ng kanyang kaibigan, nag-connect or nakita silang muli. Kahit nga siguro ako pag umuwi ako sa Aklan, sa probinsya namin, for sure, iba ang makikita ng mga tao. No, pag nag-usap kami. Magbabago. I mean, pwedeng magbago, pwedeng sabihin nila walang nagbago sa katawan ko. Ba't parang bata pa rin ako tignan? Nagbago lang itong buhok ko, may mga puti-puti na kasi dyan. Yun lang. Pero yun lang naman, nagbabago. Pero kung ano ako, itong external na pagkakalam nila sa akin, ay wala po talagang halos nagbabago. Yan, totoo. Kasi ito yung sikreto ko. Sabihin ko sa inyo kung para bahala kayo kung share nyo to, hindi. At nasa sa inyo kung maniniwala kayo, hindi. Dati pa lang kasi, sinabi ko talaga sa sarili ko, forever young. And then, lagi kong pinapakinggan yung kantang, forever young. I wanna be forever young. If you want to live forever, forever, forever young. Yan. Yun yung sikreto lang talaga. Well, ako hindi naman sa sikreto, alam niyo naman yun eh. Dinibdib ko lang talaga. Ipinasok ko lang talaga. Isinabuhay ko lang talaga. Yun lang talaga ang inano ko. Kaya sabi ko, forever young. I wanna be forever young. Kinakanta ko pa siya. Do you really want to live forever and ever? Forever, forever young. I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever, forever young? So yan po.
Kayo po, pakinggan nyo na lang din yun, ha? May music yan, ganda talaga yan. Lalo nung kinanta yan ni Jay-Z, ni-rap ni Jay-Z, tapos yung asawa niyang si Beyonce. Ang ganda talaga ng pagkakakanta nun. Okay, anyway, we spent 2 days together doing what brothers would upon reuniting, eating. I told him about the things I had learned. He had always enjoyed my take on the world and was enthralled with these things, these yogic practices that I had come to understand. So, pinaliwanag niya yung mga, siyempre interesado rin kasi siyempre yung friend niya, ano nangyari sa mundo. Ayan, so, na-excite siya. Tapos, yung mga yogic practices na ginawa niya. At para maunawaan. He paid great attention and was rapt as I described all the things I had learned and all of the places I had been. So talagang nakinig, grabe, excited. Yung attention ba? Na talagang nakikinig ng maigi sa mga kwento nung dinidescribe niya yung mga tutunan niya, lahat ng mga places na napuntahan niya. He had considered himself well-traveled until I returned from my trek. And then he realized that I was very, very well-traveled, being and that he was sedentary in comparison. We joke about this a little bit. So yun, syempre yung friend niya pala is nagta-travel din pala. Pero nung napakinggan niya yung kwento ni Jesus, iba pa walang level yung travel na ginawa niya. Ayun, kung baga nagjo-joke pa sila. But anyway, I don't know kung what kind of jokes ang ginawa nila. Hindi lang nilagay kasi dito. I was getting nervous at this point. Ayan na. Wondering whether Mary had abandoned me. Okay? Whether she had taken up with some other man. Alright? I had some visions in my mind of her meeting me with a babe on her hip and a toddler at her hand. But I knew that these were merely fantasies of the fears that were manifesting in my mind. So I disciplined myself not to go to that place. Ito yung magandang point dito na kaya sa kinakabahan kasi itong si fear na nagmamanifest sa isipan niya. Kaya siya kinakabahan kasi si fear nagmanifest na baka si Mary ay may baby na o di kaya may toddler na hawak-hawak na naglalakad na. So kinakabahan siya. So anong ginawa ni Jesus Christ? Dinisiplina niya sarili niya na hindi pumunta doon. Lahat po tayo nakakaranas niyan. Lalo na sa mga kababaihan. Kasi sa mga napanood ng mga drama, mga palabas, alam mo yung tipong natutuliro, di mapakali, pag hindi kasama yung boyfriend o yung asawa, na bakit di pa nakakauwi, tatawagan ng tatawagan, 100 missed calls. Alam mo yun, di sumasagot. And then kung anong pangit nang iniisip. Ganun din sa lalaki, nangyayari din yan. Naiinis na parang hindi mapakali, and then pagdating, kinakabahan lang ako kasi mahal kita. Ganun yun di ba? Oh, ganun lagi yun. Siguro tumatawa ka ngayon. Kung matatawa ka kung naranasan mo to. Di ba? Na kung hindi kita mahal, dapat di ako nag-aalala sa'yo. Ayun. Pero alam mo ba, the more na nag-aalala ka, the more ang iniisip mo yung mga ayaw mo. So kung nag-aalala ka, negative ang sinesend out mong energy. Kaya nagiging ganyan ka. Kaya nga sabi ko kanina, is the reflection. And for you to understand na baguhin yung perception mo at pag-unawa mo sa sinasabing worry is a negative goal setting. Meaning, kapag ikaw ay nag-alala sa kahit anong bagay, automatic, ang reflection sa'yo ay negative. Akala mo ang worry is a good? Yun naman ang sinadya talaga Sinadya po yun. Na ang worry na magmukhang positive, na mukhang maganda. Nilagay yan sa palabas, nilagay yan sa drama, sa action, sa lahat. I'm worried about you. Tapos biglang magyaya ka pa, tapos maghali ka kasi so bored. No. So, misleading pala yun. Misleading pala yung mga ganon. The more na once lang talaga na nag-worry ka, automatic, minumojo mo, yung worry mo, binibigyan mo siya, nagsisend out ka ng negative sa kanya, ganoon na rin, reflection back sa sarili mo, inaapektuhan mo rin sarili mo ng negative kasi nag-worry ka. So, hindi lang to sa lalaki, hindi lang to sa babae, sa lahat po, naapektuhan, lahat. Okay? So yun guys, dito na po nagtatapos ang topic natin for today. Kamusta
Ano po ang inyong bagong natutunan, na-realize at naunawaan dito sa binahagi ko sa inyo? Nasagot ba yung questions like kung paano gagawin at kung ano ang gagawin? Base doon sa pinost ko rin sa Facebook na nagtatanong kung paano ito gawin? What do you think? What did you feel? Diba? Are you going to do it? Gagawin mo ba siya? What is your willingness to learn and accept change? Are you willing to accept really the change? Or you're still going to do kung ano ang nakasanayan mo? And it's always up to you. Alright? So, yun. Ang next topic po, chapter 6 na tayo. Page 49. Nandito na tayo sa homecoming. Ayan, homecoming na. Napakaganda na nito. Okay, yun. Once again, maraming salamat po. I have to go na. After this, pupunta po ako sa driving test. And I already know na madali lang to. Pasado na tong driving test na to dito sa Canada. Kukuha ako para makapag-drive na ako soon dito. So once again, my name is Rudy Caserna. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi. No? As always, God bless us all wherever we are. Thank you po Thank you talaga. Thank you. Thank you. Thank you. Love is like the morning sun, shining bright on everyone. Like many hearts will intertwine. You touch yourself to close.